imar.ph. Hello mga kuis, kumusta? Alam nating itong taon ng 2020 ay madaming nangyaring gumulat sa atin. At ang pinakagrabing ang pangyayari ay itong coronavirus na unang itinuring na epidemya at kalaunan nga ay naging pandemya na nga ito ayon sa World Health Organization. Remind ko lang kayo mga kuis, itong sakit na to ay maraming ipinasarang establishmento, maraming pinatay na negosyo at marami ring kinuhang buhay. A little idea lang mga kuis about sa epidemya at pandemya. Ang epidemya ay pag ang isang sakit or virus ay kumalat na sa isang komunidad, rehiyon o isang bansa. While mga kuis, ang pandemya naman ay pag ang sakit or virus ay kumalat na sa madaming bansa o buong mundo na. Pero alam nyo ba mga kuis, na sa hindi inaasahang pagkakataon ay every 100 years itong nangyayari? Yes, dahil sa video ito, ating talakayin ang iba pang sakit na kumalat mula noong 1720, 1820, 1920 at etong kasalukuyang taon na 2020. Kaya naman kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga videong ilalabas ko pa sa hinaharap. Taong 1720, The Great Plague of Marseille. Ang naturang virus ay sinasabing kumalat sa syudad ng Marseille nang ang barkong tinatawag na Grand Saint Antoine ay magbaba ng pasahero sa puerto ng Marseille. Ang barko ay sinasabing nagmula pa ng Middle East. Pinaniniwalaan din na ang pasahero nito ay infected na sa virus. Nagbaba din ito ng mga kargamento na may mga daga sa loob at sinasabing ang mga flea or pulgas ng daga ay ang pinagmula ng virus na siya namang naipasa sa mga taong sakay ng barko. Kumalat na nga ito hanggang sa makarating na ang sakit sa syudad ng Marseille. Sinubukan pa nga itong pigilan sa paggawa ng plug walls para hindi na ito mas kumalat pa. Pero hindi din ito napigilan at nakarating pa nga ito hanggang sa southern France. Tumagal ng 2 taon ang naturang epidemya bago ito mawala noong taong 1722. Tinatayang 100,000 katao ang namatay sa naturang epidemya. 1817 to 1824, cholera outbreak. Ang sakit na cholera ay pinaniniwalaang nagmula sa kontaminadong mga bigas. Ito ay nagsimula noong 1817 at ito din ay tinawag na First Asiatic Cholera Pandemic na nagmula sa bansang India sa syudad ng Calcutta hanggang sa South and Southeast Asia, Middle East, Eastern Africa at Mediterranean coast. Sinasabing nung mga panahong iyon ay ang bansang Thailand at Indonesia ang may pinakamaraming ulat na namatay mula sa sakit na ito. Tinatayang 100,000 katao ang pinatay nito sa isla lang ng Java sa Indonesia. At dito nga sa Pilipinas ay hindi rin nagpatawad itong sakit na ito dahil noong taong 1902, March 20 hanggang March 8, 1904 ay sumiklab na naman ang sakit na ito sa ating bansa na nagtala ng tinatayang 166,252 cases at 109,461 naman ang nasawi. So ang susunod nga sa listahan mga kuys ay yung Spanish flu na tumama noong 1918 hanggang umabot pa nga ng 1920. Ang sakit na ito daw ay nagmula sa isang ospital noong unang digmaan pa. Madaming mga pasyente
ang dinadala sa ospital na ito upang gamutin. Tinatayang may 100,000 na pasyenteng sundalo ang ginagamot sa ospital na iyon kada araw. Kabilang na din yung mga namatay sa unang digmaan. Meron ding piggery at poultry sa paligid ng nasabing ospital upang dito magmula ang mga pagkain na hinahatid naman sa ospital. Ang bansang France ang pinakatimaan ng sakit na ito. Ang virus ay sinasabing nanggaling sa ibon at kalaunan ay nagmutate na nga ito at lumipat na din sa baboy at dahilan upang maisalin na din sa tao. Tinatayang umabot sa 50 million to 100 million katao ang pinatay nitong sakit na ito upang maging isa ito sa most deadliest virus sa history ng humanity. 2019 coronavirus or mas kilala natin sa tawag na COVID-19. At eto na nga mga kuwis ang coronavirus na ating kinakalaban magpahanggang ngayon. Ang sakit na ito ay nagmula raw sa isang medical laboratory sa Wuhan, China at agad ding kumalat sa buong lugar ng Wuhan. Nakalauna naman ay nakarating na nga ng iba't ibang panig ng Asia hanggang sa makarating na ito ng Europa, Amerika, hanggang sa buong mundo na. Sobrang bilis ng pagkalat ng sakit na ito. Ang sintomas ng coronavirus ay simpleng flu lang, ubo, sipon, lagnat, pananakit ng lalamunan, pagtatae at yung hirap na nga sa paghinga. Sobrang nakamamatay ang sakit na ito. Ang latest update nga dito sa Pilipinas as of January 3, 2021 ay meron na ngang 477,807 cases at 448,258 recoveries at 9,257 na ang namatay sa sakit na COVID-19. At sa buong mundo naman, as of January 3, 2021 ay umabot na nga sa 84,588,491 cases at ang mga namatay naman ay umabot na sa 1,835,766. Samantala, patuloy naman sa paglaban ang mundo sa sakit na ito at dumating na nga ang pinakaantay ng lahat, ang vaccine para sa COVID-19. Sadyang malaking palaisipan ito sa atin mga kuwis. Imagine, every 100 years ay may nangyayaring ganito. Nagkataon lang ba? Hindi natin alam ang kasagutan dyan. Ang pinaka-the best na lang na gagawin natin ay panatilihing malinis at malakas ang ating katawan. Maghuhugas tayo ng kamay every 30 minutes if possible. Panatilihin din ang physical distancing pag lumalabas ng bahay at kumain ng masusustansyang pagkain para tayo ay may panlaban sa kahit anong sakit. Kaya kung nagustuhan nyo ang video na ito ay i-hit mo na yung like button. Pwede mo na din itong i-share at i-comment mo na din ang iyong mga saloobin. Stay safe mga kuis, makakaraos din tayo hanggang sa muli. Salamat! imar.ph